Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So, ngayon, sabi pa ni Pukis, itong si Pukis si Pukis, retired general ito. Sabi ni Pukis, tinatawag nyo silang kargador lang hayaan nyo. May lalabas pang sunod sa kanila. Yan yung banta ni Pukis. Ito mga kabunyog sabi ni retired Major General Romeo Pukis, DDS din ito. Sabi niya, sa Brave 18 natakot kayo. Antayin nyo ang Fearless 14 na kasama nila. Sasabog kayo sa mas malawak at malalim na nalalaman nila. Kumpleto ebidensya. Mayroon pa uling susunod na Valiant 7. Mga kargador wait lang. So ano na naman dito ang lumalabas? Ang pinapalabas na naman nila dito, ang banta ni retired Major General Romeo Pukis, DDS ito. DDS na retired general. Ito yung leader ng United People's Initiative, yung mga nagraraling mga retired military officers na DDS. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi nito ni itong sabi nito ni Romeo Pukis, ayaw nyo silang tawagin na ex-Marines. Ang tawag nga nila Pukis, Brave 18 daw matapang daw na 18. Tapos tinatawag nyo silang mga kargador o sige, hintayin nyo. Sa susunod na mga araw, may lalabas pang 14. Actually, kahit si Mike Defensor, ganun din ang sinasabi. Sabi ni Mike Defensor, mayroon pang kasunod niyan. Hintayin nyo. Hindi lang yung 18 na yan. Kung pinag-iinitan nyo niya, yung 18 na yan, mayroon pang susunod yan, 14. Nakahanda na yan. Anyway, so, kung titingnan nyo dito sa ginagawa nila, mayroong 18 silang sinasabi, tapos mayroon pang 14. Ang ibig sabihin, planado talaga ito. Ang ibig sabihin, planado talaga. Actually, ang naging mali kasi dyan sa sa Maleta Boys na yan, sa totoo lang, ang mga sinasabi nila hindi na tungkol sa korupsyon Sinasabi nila Pukis, sinasabi nila Baligod, sinasabi nila Defensor na yan daw mga Maleta Boys na yan, na dating mga bagmen ni Saldico na nag-deliver daw ng Malita Boys, marami daw yan nalalaman sa mga korupsyon sa gobyerno. Pero tingnan nyo naman yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Ang mga sinumpaang salaysay nila hindi naman tungkol na sa korupsyon sa gobyerno Di ba mga kabunyog, mga kababayan? O tingnan nyo, sino ang tinuturo nila na mga tumanggap daw ng mali-malitang pera? Si Leila de Lima. Si Leila de Lima. Yung Makabayan Black, sila dating Congresswoman Franz Castro, Congressman Raul Manuel, si dating Congresswoman Arlen Brusas. Yan yung mga tinuturo nila na tumanggap daw ng mali-malitang pera. Sino pa? Si Congressman Bene Abante ng Manila, si Congressman Joel Chua, si Congressman Tere Ridon, si Congresswoman Beatrix Luestro. Ngayon, bakit yan ang mga binabanggit nilang mga corrupt daw na politiko na binigyan daw nila ng mali-malitang pera? Kasi yan yung mga aktibo sa impeachment ni Sara. Kaya tingnan nyo mga kabunyog, paano naman paniniwalaan itong mga Malita Boys na ito? Sabi nila laban sila sa katiwalian. Pero ang ini-expose nila ng mga pangalan, hindi naman kapanipaniwala na involved sa katiwalian. Si Leila de Lima, si Franz Castro, si Trillanes, si Father Flavio Villanueva. Doon pa lang sirang-sira na sila paano sila na-expose? Ay di ba umakyat bigla si Congressman Alvarez, umakyat doon sa taas nung naghihiring pa sila Marcoleta saka si Pia Cayetano at si Alan Cayetano. Ang-akyat doon ni Congressman Alvarez, umiska po na si Mike Defensor sa kayong Malita Boys. Pati si Marcoleta biglang tumayo. Sinong naiwan na lang? Si Alan Cayetano. Bakit sila umiska po?
Bakit sila tumakas? Kasi sisitahin sila ni Congressman Alvarez. Sabi ni Congressman Alvarez, paano nyo nasabing tumanggap ako ng maleta? Sige nga, nasaan na yung dating sundalo daw na yon, mga ex-marines daw? Nasaan na? Ba't wala na dito? Si Mike Defensor nasaan? Kasi sabi niya, mayroon ditong message si Mike Defensor sa akin yung tao niya. Kinukumbinsi daw siya na mag-endorse ng impeachment ni BBM. Ay hindi daw siya pumayag. Kaya siguro pinag-iinitan siya nila Mike Defensor kasi nga hindi siya pumayag na i-endorse yung impeachment ni PBBM. Samantala, aktibo siya ngayon sa impeachment ni Sara. So nakikita na ngayon yung dahilan nitong mga Malita Boys. Kaya kahit gaano kasasabi nila Baligod, nila Defensor, nila Pokis na anti-corruption ang advocacy nila, wala eh. Wala namang anti-corruption na doon sa linalabas nila. Ang linalabas nila, demolition job sa mga kongresista at senador na aktibo sa impeachment ni Sara. Yan yung totoo. At saka yung mga aktibo doon sa Quadcom noon, si former Congressman Ace Barbers, former Congressman Dan Fernandez, yun. Kasama yan doon sa dinidiin nitong mga Malita Boys na to. Kaya itong sinasabi na naman ni Pokis, mayroon na naman daw sunod. 40 na naman daw yan. Sinabi din niya ni Mike Defensor, mayroon na naman daw sunod. Wala namang bago na dyan. Dadagdagan na naman nila dyan. Dadagdagan na naman nila dyan yung sinasabi nilang diniliberan daw ng mali-malitang pera. Sino na naman ang magiging laman yan? Yun na namang mga aktibo sa impeachment ni Sara. Ang gusto talaga nila, Putin. Ang gusto nilang mangyari, yung mga aktibo sa impeachment ni Sara ay umatras na. Huwag nang isulong ang impeachment ni Sara. Yun ang gusto nilang mangyari dyan. Ano ito mga kabunyog? Malinaw na yan. Tingnan nyo naman ang mga binabanggit nilang mga taong diniliberan, Laila de Lima, Trillanes, Father Flavie Villanueva, dating Congresswoman Franz Castro ng Makabayan Black, Raul Manuel, Arlene Brusas, Beatrix Luistro. Wala. Kung talagang totoo sila, nalaban sila sa korupsyon, ang banggitin nilang dinilibera nila yung totoong mga korap sa Kongreso. Bakit hindi nila mabanggit yung mga totoong korap sa Kongreso? O kasi yung mga totoong korap sa Kongreso, mga kasamahan din nila. Sino ba ang mga pinakakorap sa Kongreso? Ay di ba yung mga tao rin ni Duterte? Kaya yan sa totoo lang. Kaya kahit anong sabi nito nila Pokis na mayroon na naman daw bago, wala naman yan. Wala namang naniniwala na dyan. Sila na lang ng mga DDS. May kinakalat lang ng mga DDS vloggers. Tingnan nyo naman, pinapatawag ng ombudsman yung 18. Ilan lang yung pumunta doon sa ombudsman? Isa lang. Kung talagang seryoso sila na labanan ang korupsyon, dapat yung 18 na yon na Malita Boys pupunta sa ombudsman. Ang ginawa nila, ang pumunta isa lang. Di wala. Ibig sabihin, hindi naman talaga sila interesado na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Kasi ang tinuturo naman nila, hindi naman talaga yung mga corrupt. Si Laila de Lima, corrupt ba yan? Si Trillanes, si Franz Castro, si Beatrix Luistro, ay ang layo. Hindi maniniwala sa kanila yan. Kaya sa ginagawang ito, nitong mga Malita Boys na ito, nahihiya ang Philippine Marines. Nahihiya ang AFP. Kaya nakiusap na, mga kabunyog, nakiusap na ang Philippine Marines, wag na silang gamitin. Si retired Colonel Ariel Querubin, ito maganda ang sinabi. Sabi niya sa tingin niya daw talaga diyan sa mga dating sundalo na yan. Ano yan? May gumagamit sa kanila. Ginagamit sila sa destabilisasyon. Galing na yan kay retired Colonel Ariel Querubin. Si retired Colonel Ariel Querubin ay respetadong dating miyembro ng Philippine Marines. Yan talagang nagsakripisyo yan sa Mindanao. Yan talagang lumaban yan sa mga kalaban ng gobyerno. Si retired Colonel Ariel Querubin. Talagang siya
dating Philippine Marines yan. At kahanga-hanga, karespe-respeto ang ginawa nila. Nung panahon ni Gloria Arroyo na grabe ang korupsyon, yung grabe ang korupsyon ni Gloria, sa barracks ng Philippine Marines doon sa Fort Bonifacio, ang commanding general pa noon ng Philippine Marines, kung naaalala ko, si retired General Miranda. Ano yun? Tahimik lang na general yun. Siya ang commanding general ng Philippine Marines. Ngayon, dahil sa grabing korupsyon ni Gloria noon, yung mga Marines na nandun sa barracks, gusto na nilang mag-alsa laban sa gobyerno ni Gloria. Yan yung tinatawag na Marine standoff. Yun, kahanga-hanga yung mga Marines na yun. Sinaluduhan yun ng mamamayang Pilipino noon. Naalala nyo yun, mga kabunyog? Naalala nyo yun? Panahon ni Gloria, grabe ang mga korupsyon ni Gloria, kontrobersya, iskandalo. Sunod-sunod yun. Hello Garci, NBNCTE, yung mga korupsyon ni Gloria ng fertilizer scam. Sa sobrang galit ng mga tao noon, kahit ang mga AFP noon at ang Philippine Marines, grabe na ang nila kay Gloria. Diyan naganap yung mga pag-aalsa ng mga sundalo ng Magdalo, yung sa Oakwood Mutiny, yung sa Peninsula. Sila Alejano, sila Trillanes, sama pa rin na noon, matino pa noon si Nick Faldon. Yun, magkakasama pa sila noon. Pero may hiwalay noon. Yung mga Marines, doon mayroon silang barracks doon sa Fort Bonifacio. Sumama rin sila sa mga pag-aalsa. Sa katunayan, magmamarcha na sana doon yung mga Marines sa pangunguna nila. Sama yata sila Kirubin noon. Yan, yung ginawa na yun ng Philippine Marines, kahanga-hanga yun, saludo sa kanila yun, ang mga tao noon. Kasi talagang makikita mo yung paninindigan nila. Yun ang totoong paninindigan laban sa korupsyon. Panahon ni Gloria, yung Marine standoff. Kasama doon sila General Miranda, sila Ariel Querubin. Kahanga-hanga pa ang imahe ng Marines noon. Pero itong ginagawa ngayon nila Baligod, nila Defensor, nila Pokis, dito sa mga Malita Boys na ito, hindi ito nagdadala ng magandang pangalan o prestihiyo sa Marines. Kaya pinapatigil na sa kanila ang paggamit ng 18 ex-Marines. Sabi nga ni Ariel Querubin, sabi niya, naawa nga ako sa kanila kasi nagagamit lang sila, yung 18 Malita Boys. Nagagamit lang. Nakikita naman natin kung paano ginagamit lang sila nung mga gustong mag-destabilize. Galing yan kay retired Colonel Ariel Querubin. Kailan niya yan sinabi? June 10, 2026. Kaya ito mga kabunyog? Tayo, saludo naman tayo sa mga Marines na talaga namang nagpapakita ng paninindigan. Lalo na nung panahon ni Gloria. Naaalala ko yun. Yung Marine standoff, yan ang tawag doon. Marine standoff. Kayo, mga kabunyog, naalala nyo ba yun? Si retired General Miranda pa ang commanding general noon, ang alam ko. Hindi ko malilimutan yung Hindi ko malilimutan yung apelyido ni Miranda kasi siya yung noon Siya yung commanding general. Commanding general. At si Querubin, kasama yan noon. Kaya lang, hindi naman natuloy yung pagmarcha nila. Hindi natuloy yung pagmarcha nila. Pero, nagpakita talaga sila ng paglaban noon sa mga korupsyon ni Gloria. Yun ang kahanga-hanga. Yan yung kahanga-hanga. Ang Marines noon, sasaluduhan mo, nung panahon ni Gloria. Nung lumaban sila kay Gloria. Yan yung panahon nila Miranda, Querubin, sila Danny Lim, sila Danilo Lim. Yan yung Pero ito ngayon, itong mga Malita Boys, hindi. Napasama sila sa hindi maganda Nagpapagamit sila dito sa grupo ng mga Duterte. Oo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ang gusto nila Ariel Querubin, i-preserve yung malinis na reputasyon at pangalan ng Marines. Kaya
naglalabas ngayon ng kanyang obserbasyon itong si retired Colonel Ariel Quirubin. Ha? Tama yung kanyang observation na yan. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Okay. Ha? Yan po ang ating naging topic ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.